Ito ang Artica Sports Dome na matatagpuan sa siyudad ng Davao City. Isang proyektong minsang ipinangakong magiging sentro ng palakasan at tagumpay. Pero ngayon, nakatiwangwang, inabandona at unti-unting kinakain ng kalikasan. Sinasabing sa loob ng mga pader nito, nananatili ang mga kwentong hindi natapos. Mga pangakong hindi natupad at mga lihim na mas gustong manatiling nakatago. Ayan, kita na, nasa loob. Ayun o. Ano nga ba ang tunay na dahilan kung bakit hindi ito kailanman natapos? Ayan o, napakadilim. Tsaka may mga naninirahang mga... May nagbabantabang panganib sa loob? May sumilip? Saan? Dito? Yan ang ating tutuklasin sa episode na ito. Sisilipin natin ang kadiliman at katotohanan sa likod ng Artica Sports Dome. What's up sa inyo mga idol? Panibagong araw, panibagong vlog na naman. And for today's video mga idol ay meron tayong pupuntahan na abandonadong lugar. At sa kasalukuyan ay dito tayo sa Crocodile Park, dito sa Davao City. At dito natin sisimulan ang ating vlog ngayong araw mga idol. May pupuntahan tayong abandonadong government project dito lang sa Davao City. And syempre, dahil Halloween special itong episode na to mga idol ay may pupuntahan din tayong isang abandonadong lugar na World War II pa ginawa. So, syempre medyo may mga naririnig akong mga nakakatakot na mga kwento tungkol dun sa lugar na yun mga idol. At yun ang ating aalamin sa araw na ito. So tara, samahan nyo ako. Maglalakbay muna tayo ng ilang minuto galing dito. Tara mga idol, let's go! By the way, hindi ko pala gamit yung minivan ngayon at ito yung malaking sasakyan yung gamit namin. Kasi hindi ko sigurado kung kaya ba na minivan yung pupuntahan natin ngayon. So medyo malubak kasi at naninigurado lang tayo na hindi tayo mabalahaw mga idol. So let's go, puntahan na natin. So bago tayo umalis dito sa Crocodile Park mga idol ay papakita ko sa inyo kung ano nga ba ang posible nyo makita pag pumunta kayo dito mga idol. So tulad yan, dito sa kanan natin ay may mga kainan, may mga coffee, at may mga ilan-ilang mga kainan din dyan. Siyempre, itong sa kaliwa natin ay pwedeng picnic area to mga idol. So, may babayaran lang siguro na picnic fee. Tulad noon nasa Malayo doon, may nagpipicnic. Pero pag weekends mga idol, itong lugar na to ay napakadaming tao. At paminsan-minsan din mga idol ay dito ginaganap yung mga malalaking concert na outdoor. Tulad niya, no, nagbabakla sila. Ito ata yung concert ng Bini nung nakarang araw. Tinawag siyang Crocodile Park kasi eto sa kanan natin mga idol, ito yung Crocodile Park mismo. May mga buaya dyan, may mga ilan-ilan na mga hayop, may mga tigre, may mga ostrich. Kung hindi kayo galing ng Davao at magkaroon ng chance na makapasyal kayo dito sa Davao City ay isa sa mga pinupuntahan ay ang Crocodile Park. So yan, dito na tayo sa highway mga idol at palabas na tayo. So yan na nga mga idol, no? Medyo matraffic pala. Ngayon ay mga bandang 2:00 na ng hapon. Medyo matraffic tong lugar na to mga idol gawa ng may kinoconstruct na tulay. Actually, nadaanan na natin to sa mga nakaraang vlog natin nung pumunta tayo dun sa Twin Tunnels. Pero sa ngayon, dahil siguro may higit 1 buwan na tayong hindi nakadaan dito, ay may mga development na. Nakalabas na tayo dun sa matraffic na area mga idol. Punta tayo sa kanan. Papasok tayo dito, papasok dun sa Artica Sports Dome. Itong kanto na to.
So, itong papasok na to mga idol ay rough road. Tsaka malalaki ang butas. Kasi bihirang daanan to ng mga sasakyan eh. Pero na lang dun sa mga pumupunta dyan sa may shooting range kasi may madadaanan tayong shooting range dyan mga idol. Hindi ko lang maalala kung saan ang daanan papunta dun sa... Siguro ito. Hindi ako sure pero subukan natin dito. Kung kaya. Pero yun. Dead end. Dead end na pala mga idol. So... subukan nating mag-park tapos maglakad. So, iiwan na natin yung sasakyan dito mga idol at maglalakad na lang kami. Sama ko pala si Madam, siya yung cameraman natin ngayon. At konting trekking tayo mga idol kasi medyo masukal na yung kalsada at hindi na kayang daanan ng sasakyan. So, ayan, pakita lang namin sa inyo yung daanan dito na medyo masukal at syempre yung sasakyan ay iniwan lang namin doon. Nakapark lang kami dyan. Parking area naman talaga yan eh. So, lakad tayo mga idol. Sa mga pupunta dito ay dahan-dahan lang kayo mga idol kasi medyo masukal. At, yan o. Halos matabunan na yung daanan ng mga puno tsaka mga halaman at medyo madilim dito mga idol. So, tara. Let's go. So, hindi ko alam kung gaano kalayo yung lalakaran natin papunta dun sa Artica Sports Dome mga idol. Pero, ayan o, sa nakita ninyo, medyo paahon yung trek natin ngayong araw. Tara, let's go. Yung mga narinig ninyong putok mga idol ay galing yan sa shooting range na katabi dito sa Artica Sports Dome. So matarik yung trekking paakyat mga idol . So, dito na kami sa bandang itaas mga idol at medyo nakakaingal kasi matarik yung dinaanan namin dun sa baba. At hanggang ngayon ay hindi pa namin tanaw kung saan banda yung Artica Sports Dome. Pero sabi ni Kuya, yung sa may entrance, ay medyo malalayo pa daw yung lalakarin. So tuloy na tayo mga idol, kahit nakakahingal. Let's go! Ayan, may kalsada papasok dito. Pero hindi ako sigurado kung saan papunta yan mga idol. Ha? Ayan na. Ayun na pala mga idol. Ito pala yung papasok. Papunta dun sa sports dome kasi kita na yung bubong sa taas. At
Tingnan naman kung gaano kasukal yung dadaan ng kalsada. Grabe mga idol. Nakakatakot. Ayan. Kita na. Nasa loob. Ayun o. Grabe mga idol, napakasukal na talaga nitong lugar na to. Nung nakaraan ay nagawa pa naming iakyat yung sasakyan dito 5 years ago. Kasi may kalsada to mga idol eh. Pero sa tagal ng panahon na napabayaan na siya ay wala na talagang kalsadang pwedeng daanan yung mga sasakyan, kundi motor na lang talaga na medyo malalaki ang kayang dumaan sa dinaanan nating kalsada. Pwede namang lakarin mga idol, pero sobrang nakakahingal at malayo yung lakarin yung mga idol. Tsaka matarik yung paakyat. Tara, pasok tayo. So, malinis naman yung sa loob. Pero dahil abandonado siya mga idol ay nakakapangilabot. At kami lang yung tao dito. Subukan natin pasukin mga idol kahit dyan lang sa bungad. Itong lugar na to mga idol ay kailanman ay hindi natapos at hindi nagamit. Sayang ang budget dito dahil hindi siya napakinabangan ng mga taga Davao City or mga tao. So talagang abandonado lang siya mga idol. Although napapanitiling malinis dahil sa pagkakaalam ko ay may caretaker itong area na to mga idol. So kahit sa loob ay siguro malinis din yan, pero lahat po ng papasok ay nakasarado siya mga idol. Hindi rin advisable na pasukin yung gitna mismo ng area na to dahil may mga posibilidad na may mga malaking ahas at mga iba't iba pang mga hayop na hindi natin alam kung ano ang nakatira dyan. Dahil sa tagal ng nakaabandon na ay hindi na napapasok ng mga tao dyan mga idol. So ayan, maglalakad-lakad lang tayo ng kaunti at tingnan natin kung ano ang nandito. Napakatahimik sa lugar na to mga idol. Ito. Bakit? Ano? Ha? May sumilip? Saan? Dito? Wala namang tao eh. Siguro ganyan ni madam yan. Pero sana wala. Nakalimutan ako. Ito, sa loob. Sayang at hindi namin dala yung flashlight. No, hindi natin makita ang loob. Nakidala cellphone. Subukan naming ilawan gamit ang cellphone mga idol. Sana kaya. Dito tayo. Ayan, talagang hindi siya kita. Pero talagang blanco lang at walang laman ang loob nito mga idol. Kahit dito sa kabila. Pero yung gitnang-gitna ng sports dome na ito mga idol ay hindi natin makita kasi sarado siya mga idol. Itong area na to ay bungad pa lang. Malaki pa to sa loob mga idol. Malaki pa to. So itong area na to ay nasa bandang likuran na tayo.
Dito yung sabi ni Madam kanina na parang may sumilip. Tsaka may daanan pa siya papunta dun sa likod mga idol. Itong area na to ay may butas. Siguro malamang itong area na to ay para sa elevator. No? Para sa elevator. Pero ayun na nga, dahil hindi natuloy yung pagtapos ng proyekto na ito, ay yun, nanatili siyang abandonado hanggang sa panahon na ito mga idol. Ayan na, may mga hagdanan, paakyat. Siguro mga 2 o 3 palapag itong sports dome na ito mga idol. Sobrang lawak. Hindi na natin maaaring pasukin yung loob dahil talagang sarado siya mga idol. Sa kabila naman tayo mag-explore. Kasi wala talagang ingay na naririnig dito. Yun, no? Napakadilim. Tsaka may mga naninirahang mga paniki. Paniki, no? Bats. Oh, ayan, may mga nakatira ng paniki sa loob. Dahil sa tagal ng panahon na abandonado itong lugar na ito, mga idol. Ito naman yung kabilang dulo. At dito rin ay may provision ng elevator. Gaya dun sa kabila. Pero tinubuan na siya ng puno. Balete yan, no? Balete. Ayan. Ito naman yung papunta dun sa likuran na bahagi, mga idol. Ayan, no? Napakalawak pa niya. At dun sa likuran na banda, sobrang haba pa niyan, mga idol. At talagang masukal na siya. At siguro, kung natapos man to mga idol, ay posible itong area na to ay magiging ticket booth, no? Kasi may counter, oh. Ayan. Tapos may pababa pa dun mga idol. Pero wag na nating puntahan kasi nakakatakot. Masyadong masukal. At medyo maambon na mga idol. At hindi dapat kami maabutan ng ulan dito kasi medyo malayo pa yung trekking pabalik dun sa parking. Ang Artica Sports Dome ay tinayo noong 1999. Umaabot sa tinatayang 15,000 katao ang kapasidad ng sports dome na ito. At umaabot sa humigit kumulang 300 milyon ang proyektong ito. Pagsapit ng 2001, huminto ang konstruksyon dahil sa isyu ng pag-aproba sa kapaligiran, sa pagbayad ng kontrata at sa mismong pananagutan ng proyekto. Ayon sa Commission on Audit o mas kilala bilang COA, may posibilidad na overpriced ang proyekto. Okay, so andito na tayo sa may Turil area. 5 kilometers na lang ay mararating na natin yung kasunod na destination na pupuntahan natin ngayong araw mga idol. At sana may makausap tayo na taga doon mga idol. Okay, so ayan mga idol, nakasakay na tayo. Sama natin si Kuya. Si pangalan mo yan? Si Kuya Jeffrey yung sinakyan natin at taga rito siya mga idol. So sasamahan niya tayo doon sa una natin pupuntahan yung sa may dagat na bunker na ginawang tagwa ng mga Hapon noong World War II. Kana mo na diha. Puro kawa, Daratex. So itong nasa kaliwa natin mga idol, parte na to ng Daratex. Ngayon, mamaya makikita natin yung mga bakas na mga bala na tumama diyan sa pader. So dito muna tayo.
Ano yung mga bakas, bro? Likod, Oo. bro. Kana? Bro. Oo, no. Oh, mga bakas, bala na. Oo, bitaw no. Sige, tuwa na niya. So, itong lugar na to ay tinatawag na Pogi Lawis. Pogi Lawis, no? Ano? Yan, ano? Lagi din. So, itong simento na to mga idol, panahon pa to ng World War II. Dito sila nagtatago pag may mga kalaban dun sa dagat. Sa to sa mga bunker nila, tabi lang na to ng dagat mga idol. At ayun, may mga butas-butas. Hindi na makita mga idol kasi medyo madilim na at medyo maulan din. Kaya, ayun. Yan yung butas para makita yung dagat, yung mga kalaban dyan. So, puntahan naman natin yung mismong Daratex na may mga tama ng bala mga idol. Nakikita nyo, may mga tama siya ng bala, mga butas-butas. Yan yung tama ng mga bala noong World War II. Ayan, may mga tama din ng bala yan. Try natin i-zoom in sa camera mga idol. Pero sana makita ninyo. Pero may mga butas-butas siya. So nakikita nyo mga idol, yung mga butas na yan. Yan. Sabi ni Kuya ay bakas ng ano yan. Tinamaan ng mga bala. So malamang malalaking mga kalibre yon kasi ang lalaki ng mga butas. Tsaka nakikita nyo yung mga bakal ng sa loob ng semento ay kakaiba sa mga ginagamit natin ngayon. Kaya ang lalaki ng mga bakal, iba din yung pattern. Kaya alam talaga natin na sinauna yung struktura na ito. Panahon pa ng Hapon, World War II. Pero bago na ni siya, tagiya. Mga itanaw ganina, oh. Kani. Muna siya. Oo, no? Mga itong kanina, ano, kana, mga itong may kagitan. Diya. Bala, mga siya. Hmm. Ano, oh, bangag ko. Mag-isa may bangag kasi babaw daw. Ego, ginas balaw, agi. Ano? Kana, hapon, kana. Kani dire, panahon pa ni sa Hapon. Ano lagi di dala no? And maraming salamat kay Kuya Jeffrey. Kung gusto nyo umikot dito, pwede nyo siyang hanapin dun sa, dyan, papasok sa, sino ang lugar na diya? Duha. Oh, sa Dalio Duha. Okay, ayan mga idol. At naikot natin ang itong parte ng Dalio Turil. At ayun nga, bawal siya pasukin mga idol dahil private property siya. Property siya ng kumpanya na tinatawag na NDC. Dito ko natatapusin ang vlog mga idol. Sana ay nag-enjoy kayo sa pamamasyal natin ngayon. At sana may natutunan kayo sa episode natin. At once again, ito ang Biyahe with Ken. Maraming salamat. Ingat kayo palagi mga idol. Paalam!